Kaya kailangan ng mga tindahan natin ay madaling. Hello guys! Nasa episode 7 na tayo, dagdag serbisyo sa sari-sari store. Alam nyo ba mga kasari na hindi lang sa paninda ang pwedeng pagkakitaan ng isang tindahan? Ngayon maraming sari-sari store owners na ang kumikita ng extra dahil sa mga serbisyo na inaalok nila. Oo, tama ang narinig nyo mga kasari, hindi lang sa chichirya, kape o soft drinks mga dilata, kundi sa extra services din tulad ng GCash, cash in, load, bills payment at iba pa. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit importante ang dagdag na serbisyo, paano ito magiging diskarte para lumaki yung kita natin at ano yung mga ideas na pwede ninyong simulan. Ayan, dito na tayo sa main topic natin mga kasari. Bakit magandang magdagdag ng serbisyo? Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng tubo natin ay galing sa paninda ay sapat. Lalo na kung mahina yung bentahan natin at dumadating yung tumal. Pero kung may services ka dyan, kahit maliit yung kita kada transaction, kung marami naman gumagamit or nag-a-avail noon, marami ka pa rin kita. At ang bonus pa, nagiging mas loyal pa yung mga customer mo sa'yo. Kasi imbis na lumayo pa sila, sa tindahan mo na sila pupunta. So ano ba yung mga pwedeng serbisyo na pwede mong idagdag dyan sa sari-sari store mo? Number 1, ang e-load o load wallet. Pinaka-basic ito kasi halos lahat ng mga customer natin may cellphone na, kaya laging may nag-a-avail ng load. So discard tip, gumawa ka ng listahan ng mga suki na laging nagpapaload para alam mo kung kailan sila usually bumibili. Pero karamihan kasi ng mga e-load ngayon ay meron na silang mga nakasave na mga customer number. So ako mismo, gamit ko ay grocery app kasi kumpleto na yung mga promos na hinahanap ng customer doon. Mas malaki yung rebates doon, 4% cashback at saka meron pang extra, minsan nagiging 6%. Number 2 mga kasari, ang pangmalakasan nating GCash, cash in at cash out. Isa ito sa pinaka in demand ngayon. So discarte dito, lagi kang magtabi ng pang cash out na pondo para hindi ka mawala ng transaction. Kailangan balanse yung cash on hand mo saka yung pondo mo doon sa iyong GCash app. Maganda rin na tumanggap ka ng mga payment through GCash para sa mga paninda mo dito sa mga sari-sari store. Kung wala silang cash, pwede silang mag-scan ng yung QR para yung payment nila ay mapupunta sa funds mo. Dapat dun walang dagdag na charge ha, kasi kumita ka na nga dun sa paninda mo. Para mas convenient para sa kanila yung mga walang cash. Mas magiging mas malaking dahilan yon para sa'yo na bumili yung mga customer. Kasi ikaw lang yung tumatanggap ng payment through QR or through GCash. So number 3, bills payment mga kasari. Ang daming pwedeng pagbayaran ng bills ngayon. Tubig, kuryente, internet at iba pa. Discarded tip, gumamit ng legit at complete na partner app para walang hassle. So ako, ang gamit ko mga kasari yung Maya Business. Sobrang tagal na yun yung dating smart padala. Kumpleto yung billers doon. Lahat ng hinahanap ng customer na pwedeng pagbayaran ay nandoon na lahat. Ang kagandahan doon, automatic ding nakakatanggap ng text confirmation ng customer kapag successful yung bayad. Kaya, tiwala agad sila kasi nare-receive na agad nila yung confirmation text. At, hindi mo na kailangan magbigay ng resibo kasi yun na yung pinaka-resibo nila. Siyempre, malaking bagay ito kasi mas tipid sila. Hindi na nila kailangan pang mamasahe papuntang bayan para lang magbayad ng kuryente nila, ng internet nila. So, number 4, photocopy o printing. Kung malapit ka sa school or barangay hall, sigurado kita ka dito. Pero ako malayo ako sa school, malayo ako sa barangay hall, pero marami ako dito ang kapitbahay na estudyante at mga nag-a-apply sa trabaho, nagpapaprint ng resume, nagpapapotocopy ng requirements, so malakas pa rin. Ayan, kahit simpleng printer lang muna, pwede na mga kasari. Ako kasi ang printer ko ay Epson 3-in-1, pwedeng scan, pwedeng print, pwedeng photocopy, at pwede ako mag-print through cellphone lang ang gamit ko. Hindi ko na kailangan ng laptop para makapagserbisyo sa mga kapitbahay ko. So pag medyo lumaki na yung demand or marami na nagpapaprint yan, pwede ka na magdagdag ng ibang services sa inyo or magdagdag ng laptop kung hindi na kaya ng cellphone mo. So ako nagsimula lang ako sa simpleng printing. Kasi dahil malayo kami sa bayan at hirap yung mga estudyante magpa-print, so mamamasahe pa sila, minsan hapon na sila umuuwi at hassle sa kanila para pumunta pa sa bayan. So dito na sila sa tindahan ko pumupunta. Kasi naman quality din naman yung printouts ko saka yung photocopy ko kasi sumasali ako sa group para mapaganda yung mga ginagawa kong print, kaya dumadami din yung suki ko. So, eventually, nagdagdag din ako ng lamination kasi yun din ang hinanap ng mga customer. After ng print, merong nagpapalaminate. Number 5, mga kasari, magdagdag ka dyan ng kung ano-anong vendo services. Merong kape bendo, may piso wifi bendo. So, hindi mo naman kailangan ng mahal na machine. Sobrang mura na ngayon ng mga bento. Ang kailangan mo lang i-market mo yung mga vendo mo. I-post mo sa Facebook mo para makita ng mga kapitbahay mo or friends mo. So, ang kagandahan dyan, kung may supplier ka ng pandesal, tinapay, kung may coffee bendo ka, mas magandang combination yun. Mas tataas yung kita mo. Ano po? So, ito lang yung mga paalala ko bago kayo magdagdag ng mga services dyan sa mga sari-sari store nyo. Una, mag-search muna kayo. Siguraduhin mong alam mo yung patakaran, requirements, at mga tamang charges sa lugar nyo. Pangalawa, alamin yung pricing. Huwag basta mangopya sa iba.
Yung presyo ng pagpapaprint, dapat alam nyo rin. Tignan kung ano yung reasonable sa community nyo at yung may kita talaga kayo. Dapat sakto yung presyo nyo na may tubo kayo at hindi kayo lugi. So, pangatlo, hanapin kung ano yung kulang sa paligid nyo. Ako, napilitan ako maglagay ng printing kasi malayo nga kami sa bayan at hirap yung mga estudyante. So, parang naging tulong na rin ako para sa kanila. Dahil may anak din ako nangangailangan din ng ganon, ng print, ng laminate. So, mas na-feel ko na sulit talaga. So, sunod mga kasari, dagdagan nyo yung mga services nyo ayon sa demand ng mga customer nyo. Ako, nagsimula ako sa Load at GCash kasi yun yung madalas hanapin sa akin. Nung nakita kong may demand sa printing at lamination, saka ko siya dinagdag. So, kung ano yung nakikita yung wala sa community nyo, yun yung hanapin nyo. Ganon din sa bills payment, dahil may kapitbahay na laging nagbabayad buwan-buwan, nagkaroon ako ng mga regular na suki. So, discarte tips para mas kumita. Number 1, i-market yung services nyo. Gumawa ng maliit na signage para kita agad ng tao. Katulad ng tarpaulin ng GCash, Maya, print. So, ilagay nyo dyan para kita agad. Gumamit ng logbook system. Dapat may record ng lahat ng transaction, lalo na sa GCash at saka sa Maya Business niya, dating Smart Padala. Kung meron pa kayong mga transaction na ganyan, yung mga bills payment nyo, i-record nyo din. Para madali nyo makikita sa transaction history nyo kung if ever may reklamo yung customer, hindi nag-reflect yung kanilang bills payment. Tip number 3, dapat marunong ka rin mag-cross-selling. Kapag nagpa-cash in si customer, sabayan mo ng alok ng baka gusto mo ng ganito, ng merienda, o kaya pag nagpa-print sila ng documents nila, pwede mo silang alokin ng mga envelopes para mas safe yung kanilang mga documents. So, dagdag kita yun sa atin. Number 4, mga kasari, timing at consistency. Alamin yung mga peak days ng services. Tulad halimbawa, pag sweldo days ng mga customer mo, so, syempre, malakas dyan yung cash in, saka cash out. So, is-secured mo na yung mga funds mo. At saka yung mga due dates para sa mga bills payment ng mga customer mo, kailangan may funds ka na agad dyan para mabilis yung transaction nyo. Number 5, mag-offer ng cashless payment. Katulad ng sinasabi ko, katulad nito sa akin sa grocery. Dito nila ini-scan yung GCash nila para makapagbayad sila ng pinamili sa akin. Kasi sa panahon ngayon, hindi lahat ay may dalang cash. Ang iba nilang pera ay nasa e-wallets. Kaya kailangan ang mga tindahan natin ay isasabay natin sa updated na kaganapan sa pagtitindahan. So yung mga kasari, ang pagdagdag ng serbisyo ay hindi lang dapat dagdag kita, kundi dagdag diskarte para mas umangat yung mga sari-sari store natin. So minsan, mas malaki pa yung kinikita sa mga services kaysa sa mismong mga paninda natin. Diba? Naniniwala ba kayo doon? So ang sekreto, alamin yung mga rules sa mga idadagdag yung mga services, i-search yung mga tamang charges at obserbahan kung ano yung kulang o kailangan ng community nyo. Ako mismo napatunayan ko na kapag nakinig ka sa pangangailangan ng mga tao sa paligid, dadami talaga ang mga suki mo. At kapag may suki ka, tuloy-tuloy na yung daloy ng kita. Kayo ba, anong services ang meron sa tindahan nyo mga kasari? At kung magdadagdag pa kayo, ano sa tingin nyo yung bagay dyan sa lugar ninyo? Comment nyo sa baba para makapag-share din kayo ng mga ideas sa iba nating mga kasari. So yung mga kasari, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating episode mga kasari. Ayan, maraming salamat sa panonood at more kita pa sa inyong mga kasari-sari store. Happy selling. God bless. Bye-bye.